ngayong araw po na to, I wanna talk about the prompting prayer to fulfill Christ's greatest and major calling. No ho? Pag sinabi pong prompt, there is like nag-uudyok sa'yo. There is like an action that you have to put into. Merong cause, may dahilan. Ano ho? Sabi po nila, the greatest tragedy that a person could ever have is not death, but a person who exists without a purpose. Di ba po, nowadays, maraming mga tao, hindi nga nila alam bakit sila kailangan mag-aral. Kaya instead nag-aaral, nagsusunog ng kilay, nagbubulakbol. No ho? Tapos may mga tao, hindi nila maunawaan. Bakit sila nagpakasal? What is marriage stands for? Kasi nag-ibigan kami. That's it. Bakit ka nagkaroon ng anak? What's the purpose? Para hindi ako mag-isa. Hindi po. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay meron po ang Diyos na kadahilanan. Pakisabi nga, dahilan. Ano ho? So pagka yung prompting prayer, you won't be silent. Dadaling ka niyan, uudyukan ka niyan para manalangin. Ano ho? At the same time, naniniwala po ba tayo? Sino ho ang nagmamahal kay Kristo? Taas ang kamay. Amen. So naniniwala po tayo na niligtas tayo ng Diyos. Hindi lamang para maligtas, kundi maranasan natin na ang Diyos po ay may pagkatawag sa atin. Kaya nga sabi niya sa kanyang salita, I know you by name. I know the count of your hair. You are mine. Bago pa nilikha ang mundo, kilala na kita. Okay? So kaya ngayong hapon pong ito, ay pag-aralan natin ang buhay ni Paul. Sabi po dito sa Acts 20:24, pakibasa nga po. May the Lord bless His word. Ano po? Sabi niya ni Paul, I do not account myself. Consider ko na ang buhay ko ay walang halaga. Para lamang, sabi niya, na walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin. At matapos ang gawain, tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Kaya nga po sabi doon sa Romans 1:6, kaya nga may kanta yung I am not ashamed of the gospel. Because, alam nyo po ba, once we accepted Jesus Christ, you are a carrier of hope. You are a messenger of hope. You are a messenger of salvation. Kagaya po ni Paul, ang gusto ng Panginoon, hindi ka lang mag-umpisa. Nakakita na kayo ng mga taong pinag-aaral mo, puro umpisa. Ang kadami, huwag mong titignan katabi mo, hindi yan yun. Puro umpisa. Nag-umpisang mag-nursing. Tapos nagpalit, nag-umpisang mag-dentistry. Nagpalit na naman, nag-umpisa ng computer technician. Nagpalit na naman, puro umpisa. Nagtrabaho kay madam. Sabi nung isang, Madam, huwag mo naman ako tawaging madam, nakakahiya. Pero alam mo, sa totoo lang, totoo, madam, madaming bayarin, madaming intindihin, madaming tupiin, madaming trabaho, madaming utang. Wala dito yan, right? Doon lang yun sa Luzon. Okay? Mamaya yan ang matandaan ninyo, yeah? So, ngayon so si Paul po, nung nabago ang kanyang buhay, let's give a little background check sa buhay ni Paul. Si Apostle Paulo po, si Paul, dati siyang si Saul of Tarsus. Pinalaki siya na very devoted, very zealous sa kanyang pinaniniwalaan. Well, in fact, nag-aral siya to become a Pharisee.
para pong let's make this short, para pong pumunta siya ng Vatican para doon manilbihan. Pero, yung pinaniniwalaan niyang yon, by the end of the day, na-realize niya, hindi niya pala kilala si Kristo. Alam niyo po ba, pwede tayong umaating ng church, and then yet, ang kapahayagan, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi natin alam. We could be churchgoer or religious, but we cannot be righteous. Why? Because yung righteousness ni God, it can be only received pag ang buhay natin binigay natin kay Kristo. Kaya nga sabi, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil yung righteousness na yun ni God, para bang sa swero, sino nang naranasan nagka-destros dito? Diba? Yung laman ng swero, that is the righteousness of God through Jesus Christ. Nung nakipag-isa tayo kay Kristo, yung righteousness na yon ay isinasalin sa atin. Kaya ka bumabait. Kaya ka nagiging maayos. Nagkakaroon ng maayos na karakter. So si Paul, akala niya, alam niya ang law. Well, in fact, he said, diba? From among, kasi galing siya sa lahi ng Benjamin. Okay? He was a Benjamite. Background check. Pero, sabi niya, dahil sa sobra niya, di ba nakakita tayo, parang tayo rin noon, akala natin yung pinaniniwalaan natin yun ang totoo. Kaya nga, di ba, makikipagdebate pa tayo eh. Pero one day, marirealize mo, pag nandiyan ang udyok ng Panginoon, na transform ka, makikita mo, sayang, sana noon ko pa nakilala ang Diyos. Ganun po ang nangyari kay Paul. Well, actually, ang ginawa niya, pumupunta siya sa mga matataas na opisyales para lang siya makakuha ng permit para magpapatay ng mga Kristiyano. Imagine niyo mamaya may pumasok na isang Paul dito. Habang nag-gather tayo dito, siguro lahat tatakbo, Sabihin, sige nga. Tapos may warrant of arrest. Kaya nga po siya ang nag-orchestrate or nag-tailored. Bakit nagkaroon ng first martyr sa Biblia, sa Day of Acts, si Stephen, nasa hospitality lang. Pero dahil puspos siya ng pag-ibig, ng kapangyarihan ng Diyos, hindi niya ininda kung anuman ang gagawin ni Paul sa kanya. Nagkaroon ng first martyr. And that is Saint Stephen. Kaya merong sa Vienna, merong Saint Stephen's Cathedral actually. So kaya po yun, okay? So ngayon po, what God is saying, walang halaga ang buhay kung walang layunin or purpose. Let's be real. Real talk. Diba? Pagka walang dahilan talaga, ang buhay mo, parang magtataka ka. Gigising ka ng umaga, papasok ka, babangon ka, sasabihin mo, sakit-sakit na ng balakang ko. Ano ba talagang dahilan ng ginagawa ko? Yung mga pinag-aaral ko sa Pilipinas, hindi naman makatapos-tapos. Diba? Minsan, parang hindi mo alam why you do what you are doing. Kaya makikita mo, by the end of the day, parang ang empty pa rin ang buhay natin. Yeah? Tapos matatagpuan ang purpose sa pagtupad ng calling ng Diyos. Diba? Sa totoo lang din, fulfilled ka din pag nakita mo na ang ginagawa mo sa buhay mo ay naaayon sa kalooban ng Diyos. At may kurot din sa puso mo pagka ang buhay mo ay alam mo salungat sa kalooban ng Diyos. Diba ang sarap din naman na makita mo, kunwari, yung tao na yon na-transform. Tapos alam mo, ikaw ang ginamit ng Diyos. Diba ang sarap din ng feeling? Parang sa magulang, diba? Mahirap maging magulang dahil malaking responsibilidad. Pero pag nakikita mo yung anak mo, nagtatagumpay sila. Walang kasing sarap. Tapos kikisan ka, Mami, hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko ikaw, yung yakap mo. Tapos bisu. Diba tanggal lahat ng pagod mo?
Ganun po yun. Pag alam mo na ang dahilan ng iyong calling does not mean na lahat tayo dito magpipreach. The calling is to live under the purpose of the Lord doing His will, showing to others who Jesus is. Kaya nga, di ba, tinawag tayo na light and salt of this world. Tapos sabi sa salita niya, walang naglalagay ng ilaw na nasa ilalim ng lamesa. Meron na po kayo nakitang ilaw nasa ilalim ng lamesa? Wala po, di ba? So kaya dapat panahon mo na, pakisabi, magningning ka naman para kay Kristo. Okay? Rise and shine for Jesus. No ho? Tapos ang pagbabahagi ng gospel, okay? Ang pinakasentro ng mission. What God is doing. Ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanyang mga lingkod. Huwag ka mag-alala. Pag humakbang ka, kaya nga yung kinanta natin, di ba? Do it again. Si Moses, sabi niya, sandali, hinahabol kami ng batalyon ng pero sabi ng Diyos, itutok mo. Nag-apart. Once you step in the obedience of the Lord will empower you. Kaya nga Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Empower ka ng Diyos. Hindi ka ba nagtataka? Pwede naman iba matanggap sa trabaho mo, pero bakit ikaw? Kasi in-empower ka ng Diyos kung anong sasabihin mo para yung pabor ay makuha mo. Okay? Tapos, siya ang tumatawag sa kanyang mga lingkod at nagsusugo. Di po ba tayo nagtataka sa dinami-dami ng Pilipino sa Pilipinas? Bakit ka naparito? Kasi kalooban ng Diyos na maligtas ka. Dahil alam ng Diyos, kung maliligtas ka, hindi ka magiging makasarili at ibabahagi mo yan sa pamilya mo. Walang aksidente. Yes, kahit sabihin sa'yo ng magulang mo, hindi ka pinlano, aksidente ka lang. Well, para sa kanila. Pero sa Diyos, hindi ka aksidente. Talagang pinili ka. Hindi ka lang Pilipino ka pa. Oh, yung mga dudes, tumahimik kayo, makinig kayo sa akin. Ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya. Kaya nga hindi po ba tayo nagtataka? Hanggat nandito tayo, we live by grace. Pag bumalik na si Jesus, wala nang grace, judgment na. Kaya may forgiveness, merong healing, may salvation. No? Tignan po natin, meron tayong vision. Sa bawat kagaya ng building na to, may structure to. No? Hindi may purpose. Bakit nandun yung media? Bakit may ganyan na hagdanan? Nanditong stage para lahat makakita. Kasi pag binaligtad, dito nilagay yung media, edi ang hirap tumingin. So sa church po natin, meron tayong vision. Ano ho? Meron tayong sinusunod na strategy para maisakatuparan po natin ang mission natin sa Panginoon o ang pagkatawag. Okay? Ayaw? Yung first phase po, this is the spiritual life. Kaya yan tawag win. Pakisabi nga, win. Di ba parang sa pinagbubuntis, kaya dumaan ka sa panalangin, Lord, mahabag ka po sa kanya, hindi man niya gusto yung pinagdadaanan niya. Oh God, sa oras na to, kung ako kinabagan mo, binago mo, baguhin mo rin siya, oh God. Huwag mo siyang tatantanan, Panginoon, ng presence mo. Oh Lord, in Jesus' name, walang imposible sa'yo. Pinagpipray ka, ini-intercede ka. Tapos, di ba, ginagawan ka ng mabuti, hello, kamusta ka? Binibigyan ka ng puto, di ba? Binibigyan ka ng kabutihan. Di ba? Kung wala kang trabaho, bibigyan kang part-time. Huwag naman tayong madala. Hindi naman lahat. Naintindihan ko rin po kayo. Relate na relate ako sa inyo. May ginagawa kang mabuti. Tapos, nung okay na, bye-bye. Nagka-amnesia. Pero huwag kang magsasawa kasi ang reward galing naman sa Diyos.
Tapos pangalawang phase, spiritual community. Di ba ang isang bata pag niluwal, anong kailangan? Nourishment, family. Kaya nga po Naumanisan Island. Kaya ngayon, kinonect po kayo. Pakisabi, connect. Tignan mo nga yung katabi mo kung nakakonect pa. Connect. Ano ho? Kaya meron dyan na 10 lessons. Sinuruan ka ng pre-encounter, di ba? Sino ang Diyos? Anong tao? Anong kasalanan? Tapos dinala ka sa EGR. Ngayon naman, ano ang mundo? Ano ang ganito? Kasi tinatry ka ma-integrate. Tinatry mo na maunawaan that you feel at least comfortable in the life group that you are integrated in. Nakuha po natin? The third phase ay spiritual development. Di ba tayo mga magulang, kahit tinuturuan natin ang ating mga anak, sumulat, mag 1 plus 1, they need to be sent to school para matutunan nila ang mga bagay. Kaya po meron tinatawag na disciple. Pakisabi, disciple. Nasaan lahat ng mga nag-SOD dito? 53 kayo, bakit parang 10 kamay lang nakikita ko? Okay. Disciple. Nandun sila sa level 1. That's the basic doctrine ng church. No, kaya tinuturuan dahil kumbaga sa pundasyon, pag maganda ang pundasyon mo, maganda rin ang magiging katatayuan mo. Okay? So level 2, level 3, tapos may mentoring ka, tinatanong, kamusta naman? Yung mga naisuko mo, na-checkan mo, wala na bang nabalikan? Tapos tinuturuan, sandali, okay, mag-budget tayo. Ito, kung meron kang issue dito, ayusin natin to. Na nakakaano ka dito, pero natutulungan. Paano ko ba gagawin to sa isang anak kong pasaway? Diba? Tinuturuan, kaya may mentoring. Kagaya nung nangyari doon sa leadership retreat last week, that's mentoring. Okay? Tapos, ISOM. Yan po ang ating Bible school. No ho? Tapos po, yung spiritual impact. Diba pag impact, meron kang nakikitang ebidensya. Diba kunwari po itong cellphone, malaglag. May impact, either sisigaw ka, ah! O kaya makikita mo may crack. Diba? Depende sa taas ng kanyang babagsakan. So, yung impact po na yon, makikita mo. Kaya nga, diba, yung iba, pinagtiwalaan ng isa, pinagtiwalaan ng dalawa. Because si Lord may nilagay na mga tao para mawin mo kay Kristo. Mga magulang ko't kapatid, mga life group leaders, mga SOD graduates. Not because we're busy sa ministry. Dahil ibig sabihin, tapos na tayo mag-win. Hello. Sabi po ni Jesus, di ba, ang huling habilin. Pakisabi nga, habilin. Kalabitin mo yung katabi mo. Sabi mo, habilin daw. Di ba alam niyo yung habilin? Sabi niya, di ba? Sabi niya, go therefore and make disciples to all nations. Sinabi ba doon, go therefore, pastors. Wala, di ba? Go therefore, life group leaders. Kundi it's a team effort. Kunwari po, di ba, sa team, pag yung naglalaro ka ng basketball, pag lakos yung may-ari ng bola, hindi papasa. Kaya natatalo ang team. Ganon din po tayo. Kaya natatalo ang iba, napapahamak, hindi dumadami ang life group. Kasi yung salvation, sinasarili natin. Di ba nakaranas ka ng pagpapagaling ng Diyos? Na-restore ka, pinagpala ka. Why don't you share? That is evangelism. Sometimes you don't even need to memorize the Romans Road. Your testimony is enough. Pero minsan kasi, church, it must be challenge accepted. Minsan kasi, mas mabait yung wala sa church kesa nasa loob ng church. Amen daw. Aminado, God bless you mga inakay.
Kasi walang makitang difference. Totoo, hindi? Oh, tama daw, tinamaan ng magaling. Life group leading. Di ba kaya sabi ni Apostle Paul, dapat sana mga mangangaral na kayo, pero hanggang ngayon, pinifeed pa rin kayo. Di ba? Kunwari yan si Ezekiel, 2 years old yan. Okay yan ngayon, mag-iingay. Yan, yun. Pero kunwari, si Christian, ganun pa rin yung behavior niya. Nya. Something is wrong. Church! Magto 21 years na tayo! Hindi ka ba nagsawa? Ayaw mo rin mag-level up? Diba? Sa totoo lang naman, sino bang lugi? Diba ikaw din, napag-iiwanan ka ng panahon. Ang saklap kaya, tumatanda ka ng walang pinagkatandaan. Hello? Hello? Kaya nga may nauuna na nahuhuli na nauuna. May nauuna na nahuhuli. Kasi 'di ba, marami na dito na noong 2 dekada na po kayo. May lisensya pa ang ABS-CBN, ngayon wala na. Nalagpasan ka na kasi ayaw mong ayusin. Hello. 'Di ba ang magulang hindi lang nagtatabo ching-ching? Dapat pag-usapan ang dapat pag-usapan. Okay? Tapos ang church po natin, may structure. Again, kung wala ang Diyos, ang church na to hindi mag-exist. Organization lang tayo. Tayo lang magkakagatan. Kaya nagtataka po kayo, dahil ang tatagal nyo na sa church, mula PUNA pa hanggang ngayon, kayo-kayo pa rin. Kayo-kayo na rin nagkakagatan. Hindi naman lahat, pastora. Medyo lang. Diba? Kasi wala pero pag may baby, parang, behave ka. Behave ka kasi nandyan siya. Diba? Ganun yun. Pakisabi, ganun yun. Sunod. So ang church po natin, we try to live with a good administration din bilang church ng Diyos. Why? Because si God is the God of order. Yeah? So, kaya makita po natin, na ang church po natin, una sa pangunguna ni God, that is our ultimate umbrella, protection. Tapos ang ating senior pastor, tapos kami na tinalaga dito. And we have the prayer life. Kasi the prayer po is the catalyst of the church. Okay? Tapos may mga life groups. Bakit po nilagyan ng life groups? Para syempre po, kunwari, ang pinag-uusapan, alangan naman, ang nililid nila Abby, nila King, yung tungkol sa mga midlife crisis. Kagaya ni Abby, nung nag-umpisa siyang mag-life group, ang pinag-uusapan doon, yung away na mag-asawa. Yung bata, nung time na yun, dinatnan ko ganun ang life group niya. Sabi ko, Lord, wag sanang matrauma tong mag-asawa. Baka kaya hindi pa nabibigyan ng mapapangasawa. Kasi lahat ng problema doon, inabsorb niya na. Mag-midlife crisis. Hindi naman niya alam yung mood swings. Diba? Kaya po natin inarrange sa life groups para mas mabilis ang pag-cater ng needs. Diba parang kay Moses, saan nyo nakuha? Diba si Moses noon, lahat ginagawa. Imagine nyo, lahat pumipila. Kaya sabi niya, mag-delegate ka ng 1, 2, o 10, pang 1,000 para ma-cater ang needs. Gusto nyo pa naman kami ni Pastor mabuhay ng mahaba, hindi ba? Diba parang sa mga magulang, kung minsan yung panganay na anak o yung bunsong anak, depende sa maturity ng bata, yun ang tutulong sa pamilya. Ang mga life group leaders po, tinutulungan nila kami para mas lalo kayong maging maayos. Kaya sabi mo sa katabi mo, yung maayos na tayo. Okay? Ayos-ayos din pag may time. I like it.
So, sabi dito, our calling to fulfill Christ's mission is major, not minor. Di ba nung araw, sino po nag-college dito? Wag na lang. Sabi po, di ba, pag major, ano ang mga major subjects? Math. Recess. PE. Major. Minor yon. Ngayon po ang nagiging challenge natin. Yung mga minor, ginagawa nating major. Normally, ang major, yun, manalangin tayo, mag-grow tayo sa karakter ni Jesus. Ayusin natin ang sarili natin. Because if we are healed, others will be healed. If you are hurt, others will be hurt. Di ba kunwari ang isang ina, broken siya, marami siyang dala na bitterness, hindi pagpapatawad, automatically ipapasa niya yun. So yun ang major. Ang major, Lord, tulungan mo ko. Gagawin ko ang lahat. Kaya nga prompting prayer, Lord, hindi ako papayag. Lord, magpe-pension na ako. Ang ugali ko ganito pa rin. Tulungan mo ko, God. Baguhin mo ko para ang pamilya ko. Baka kaya hindi gumaling-galing ang anak ko. Baka kaya hindi sila mag-breakthrough kasi hindi ako maayos. That's major. Kaya sabi ni Apostle Pablo sa Acts 20:24, basahin nga ho natin yan. Si Paul, sabi niya, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. It doesn't mean na wala ng pahalaga. O hindi ka na maliligo, hindi ka nakakain, hindi mo na ayusin. Paano ka gagamitin ni Lord kung marami ka ng sakit? Tapos sasabihin mo, oh, believe the Lord loves you. The Lord is my healer. Di ka paniniwalaan. Diba? Bakit? Sabi niya, paano naman ako sasama? Ikaw nga, isang damakmak ang problema mo. Hindi mo maayos-ayos sarili mo, sasama mo pa ako. Diba? Hindi ibig niya sabihin, ang ibig lang sabihin ni Paul dito, ay hindi na mahalaga sa kanya yung buhay. Bakit? Napagtanto niya na, na-realize niya na, what is the real meaning of life? Diba kasi sabi ni Jesus, if you want to be my disciples, deny yourself, carry up your cross and follow me. Meaning, it's no longer my will but yours be done. Kahit gusto ko sana for my profit na mag-ekonomiya ng 200%, hindi na yun ang priority. Kasi ang priority na, Lord, pupunta ako doon sa Macedonia kahit naghihirap sila para mabahaginan ko ng salita ng Diyos. Hindi na mahalaga, Lord. Oh, Lord, merong storm. Nandito ngayon. Hindi mahalaga, God, kung ano mangyayari. Because for me to live is Christ and to die is gain. Well, in fact, kahit gaano mo kaingatan ng buhay mo, pag oras mo na. The question is, dumating ka na ba sa punto ng iyong buhay na kung kukuhanin ka ng Diyos ngayon? No, wag naman sana ay nakatitiyak ka na sa langit makapupunta. Diba? Parang ang saklap. Yung asawa mo, kasama mo, all 20 years, hindi mo nasabihan. Merong pag-asa. After this, it says, for God so loved the world. Yung amo mo, nadyaan ka na nagdalaga at tumanda, hindi mo nabahaginan na ikaw ay nasa loob ng Geneva Christian Center. Yun ang ibig sabihin. Yun yung major na tapusin natin, na wag tayo ang maging dahilan na para yung iba ay kasi pananagutin din natin sila sa Lord. Gusto mo ba ikaw mapupunta ka sa langit tapos yung pamilya mo o yung mga kaibigan mo nakasama mo sa yung patay sindi na ilaw ay napupunta doon sa eternal flame?
Pananagutan natin sila. Yun ang ibig sabihin ni Paul, na wala nang halaga sa akin ang buhay ko unless magawa ko lamang ang aking assignment sa'yo. That is major. Alam niyo po, pag nagko-commute ako, galing akong work, dala ko laptop, either pupunta ako ng GAR o pupunta ako ng Mabuhay. Ngingitian ko mga Pilipino na makakasama. Hello po, kamusta po kayo? Pilipina po kayo, ma'am? Yes, sabi ko ganun. Tiga saan ka? Ganyan. Ma'am, buti pa kayo no, namamati. Parang okay naman ho yung work nyo. Dito po kasi minsan yung mga Pilipino na lumalabas sa magagandang building, hindi po sila namamati, nginingitian na namin eh. Ang sakit, di ba? Sabi ko, ganun po ba? Hindi naman po lahat. Di ba minsan, sa totoo lang, lalo na pag yung alam mo na enemy mo, na may atraso sa'yo, magsasalamin ka pa na malaki. Dapat polarized yung di nakikita yung mata mo. Nakangiti sa harapan mo. Ma'am, Pilipina po kayo? We? Ma'am, alam niyo po, kwa? French mo pa. Sa totoo lang naman, yung mga puti, hindi naman sila ganun umasta. Kahit mayayaman sila. Pero pag Pilipino, porket naka-afford ka lang ng Hermes, parang ang paa mo lumutang na sa kalangitan. Tama daw. Tama. Sabi mo, wala dito yun sa GCC. Yun ang ibig niyang sabihin. Hindi na mahalaga. Kung wala ako ng mansyon, pero di bale, pagdating sa langit, may mansyon naman ako. Yun ang major. Lord, alam ko, Panginoon, na ang ikapuko ay para sa'yo. Hindi mahalaga, Panginoon. Ang mahalaga, pag humarap ako sa'yo, masasabi ko, God, ipinreach ko ang salita mo. Okay? Hindrances. Pakisabi nga, hindrances. To fulfilling our calling. Di ba, nung araw, pag mag-e-exam tayo, hindrance yun. Di ba, na yung iba nga, ako nga may time nung magdi-defend ako ng thesis, para kang may ulcer na hindi mo malaman. Tapos pinagpapawisan ka ng malamig. Kung pwede lang, mag-toilet ka na lang. At kung pwede, yung araw na yun, ma-stop yung mga panahon. Dahil natatakot ka na baka hindi ka pumasa. May hindrances para din yun sa'yo. Para makita mo kung anong natutunan mo. Para makita mo gaano ka katatag sa iyong pinananampalatayahan. Diba? Parang cellphone. Paano mo kahit naka-iPhone 16 ka? Let's be honest, di mo lahat alam ang function niyan. Mahalaga sa'yo, bumibili ka ng cellphone, maganda camera. Pantawag. Hindi mo man alam kung ano yun. Ano ba yun? TV? Ano yung TV? Hindi mo alam. Ganon din ang buhay mo. Minsan pinagtiwalaan ka ng Diyos ng todo-todo. Pero minsan yung potential hindi lumalabas. Kasi may hindrances. Diba? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Isa sa mga hindrances, doubt. Pakisabi nga, doubt. Diba yung kinanta natin kanina, Lord, I see you move. You move the mountain. I see you, Lord. Taas ang kamay. Lahat ng pinagaling ng Diyos dito. Taas ang kamay. Kasama ako doon. Taas ang kamay. Lahat ng binigyan ng Diyos dito ng permit. Taas ang kamay. Sinong pinagpala ng Diyos dito ng work? Taas ang kamay. Dati mag-isa ka lang. Ngayon, nakuha mo yung family mo. Taas ang kamay. No? Dati, nung tumakas ka sa amo mo, dala mo isang backpack lang. Ngayon, may bahay ka na rin sa Pilipinas. Diba kaya kinakanta mo yun? I see you move the mountain. Kahit parang imposible, ginawa sa'yo ng Diyos na posible, makaraan ka lang. Diba pwede ka naman nung hinuli ng pulis, hindi na pakawalan. Diretso ka na sa Pilipinas. Pero ginawa ng Diyos posible.
Why? Dahil ang sabi ng Diyos, walang mahirap sa akin. Ba't nagda-doubt ka ngayon? Ako? Gagamitin ng Diyos. Ako? Ang hirap naman. Ang tanda ko na, ang hirap mag-memorize. Na-memorize mo nga yung utang sa'yo eh. Na-memorize mo nga yung atraso ng iba eh. Doubt! The contrary of faith is doubt. Ang faithful, kunwari ho, upuan ito, di po ba? Kung minsan, sinasabi natin, Lord, gamitin mo ako. Lord, tulungan mo ako. Yes, God. Oh, Jesus, wala akong trabaho, Panginoon. Provide, oh God, you are my provider. Nilagay mo yon, parang prayer request. Lord, yung pamilya ko, Panginoon, yung anak ko, God, nagpapasaway. Tulungan mo siya na huwag magpasaway. Nilagay mo yung anak mo. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, pupunta ako ng Pilipinas. After 23 years, ingatan mo ko at makabalik na may trabaho pa at hindi masulot. Lagay ka na naman bago. Pero ang gusto ng Panginoon, alisin mo lahat yan. Hindi lang yon, kundi ikaw, umupo ka, parang sa kinauupuan mo, sigurado ka na komportable, napapapikit ka pa nga sa lambot ng inuupuan mo. And that is faith. Pag doubtful ka, umupo ka kaya dyan, masyado ka nga ng tawag dito, mga tamang hinala. Uupo ka, hoy, meron ba ditong bomba? Hoy, bakit mo ako tinititignan ganyan? Ba't niya tinitignan bag ko? Sigurado, interesado siya. Doubtful ka, wala kang magiging social life. Wala kang magkakaroon ng impact sa iba. Doubt. Punong-puno ka ng doubt. Mahirap mabuhay na mag-isa, pastora. Paano naman pagtanda ko? Hello, si Paul nga ay mag-isa din. Kasi bakit? Pag si Jesus ang ginawa mo ng lahat-lahat sa'yo, honestly speaking, di mo mararamdaman mag-isa ka. Kaya nga si pastor, ang tagal bago dumating sa buhay ko eh. Kasi bakit? Kailangan ko muna ma-enjoy si Lord as ultimate na lover of my soul, na kahit nililigawan ako nung araw ng mga hindi Kristiyano, sorry na lang, dahil wala sa kanila si Jesus. Kung mahal mo ko, hanapin mo muna ang Diyos ko. Ini-enjoy ko. Nasa church kami, naglilingkod kami. It doesn't matter. Kung nag-doubt ako sa sarili ko, ako, napakasuplada ko, napaka-selfish ko, napaka-arte ko, napaka-ganito ko. Wala kayong pastora ngayon. Pupunta kami ng Geneva. Paano naman doon? Wala kaming kakilala. Balita ko yung mga tao doon, super babait. Sana wag pa silang kuhanin ni Lord. Diba? Kasi sabi nila, minsan kung sino yung super bait eh, no? Tapos fear of man. Sabi, the disciples were afraid, sabi sa John 20:19, of the Jewish leaders, and on the evening, of that same Sunday, they locked themselves in the room. Mga life group leaders, mga life group members, wag po tayong mag-lock na tayo-tayo lang. Dahil natatakot tayo kung anong sasabihin ng iba. Diba minsan sasabihin mo sa anak mo, Karsten, umayos ka ha, kasi anong sasabihin nila. Dapat diba, ang sasabihin mo, anak, umayos ka kasi anak kita, para sa'yo yan. Pero tayo, lagi na lang, ayokong mag-invite kasi yung sasabihin nila, ay baka paano yun? Hindi ko naman alam, maraming tanong. Sabihin nila, come on! Dati nga, kung ano-anong ginagawa mo, lumalakad ka, suray-suray doon, taya ka dito, taya ka doon, hindi mo inaakala kung anong sinasabi ng iba. Bakit ngayon na tama ang nagiging takbo ng buhay mo, doon mo iniisip kung ano ang sasabihin ng iba? Sa katotohanan lang, di ba? May sinasabi ang nag-aayos ka, may sasabihin ng iba.
Nagwawala ka, may sinasabi ang iba. So the choice is yours. Kung nagpatakot kami sa tao, nung bago kami dito, tititigan kami. Mag-hello po, tititigan ka mula ulo hanggang panan. Baligtad pala, ulo hanggang panan. Titignan ka. Tapos pag nakapag-usap sa'yo, ano? No. Kausap mo, mag-walk out. Kung natakot kami, na-miss sana namin to. Na-miss sana natin na nagmi-mission ka na sa Milan. Na-miss mo sana. Yung mga bata sa isang pares ng tsinelas, ang sasaya na. Fear of man. What are you afraid of? Reputasyon? Sa ayaw mo mat sa gusto. Pagdating kay Kristo, ang mahalaga lang, siya ang makilala at hindi ikaw. Naging maayos nga pangalan mo, pero pagdating ng araw, wala kang kasama. Diba ang sasaklap ng mga burol ng mga puti dito? Mag-isa lang. Kasi bakit? Walang impact. Gusto ko one day, sabi ko, Lord, lilisan man ako sa ibabaw na to, hindi ako natakot sa tao. Hindi mahalaga kung anong sasabihin nila, kundi ang mahalaga kung anong sasabihin mo. Kaya nga nagpapatuloy eh. Dati, nag-umpisa kami dito, hindi po posible. Dahil ilan lang nung nag-umpisa ang church. Tapos pupunta kami ng Luzon. Huwag na po tayo mag-umpisa sa Luzon. Dito nga lang, di natin maayos. No, imposible dito mag-umpisa. Na. This is not what my God says. Because my Lord says na ang Diyos, anuman tatapakan ko ay kanyang ibibigay. Anuman ang aking hilingin sa kanyang pangalan ay ikanyang ipagkakaloob. Even the heart ng king ay nasa mga kamay ng Diyos at kaya niyang buksan. Parang doon sa sensor, bubukas yan sa ayaw mo't sa gusto dahil nasa tama ka. Lack of faith. Siyempre, kakambal yan ng tao. Nag-a-apply ako dyan. Pastora, wala naman dito natatanggap sa UN. Sabi ko, Lord, prompting prayer, hindi ako papayagan. Dahil sabi mo, I am your daughter. Ginawa mo minsan, gawin mo uli. Hindi para ako ang mahayag, kundi ikaw, Jesus. Kung sinabi nila na wala, patunayan mo again, Lord. Minsan pa, buksan mo ang opportunity para sa kalwalatian ni Jesu Kristo at magawa namin ang kalooban mo. We need to move by faith and not by sight. Kaya nga po, pagkapaglakad sa Panginoon, not to cease to believe. Believe first and then you will see. Believe first. Natatandaan nyo, nung panahon ng Paperus, ayaw nyo mag-apply. Nagte-text ako, sabi pa nung isa sa akin, Pastora, baka patibong yan. Tapos baka ang ano daw, i-anuin kami dun sa stadion na yon. Sabi ko, come on. Kung sa dinami-dami nun, hindi lang Pilipino, yung 1,000 let's say mag-appear doon, ibig sabihin kung dadakipin kayo lahat, 1:1, 1,000 nakapulisan din. Hindi ganun ang gobyerno. Sa Pilipinas, pwede yun. Pero sa Europe, hindi. Pero tignan mo anong ginawa ng Diyos. Sabi nila, hindi ka pwedeng kumuha ng pamilya dito. Pero see what the Lord has done. Diba? Tapos, disobedience. Partial obedience is disobedience. Delayed obedience is disobedience. Diba? May sin of commission and sin of omission. Meaning, alam kong pula, tumawid ako. Alam ko na hindi akin, kinuha ako. Kinukumit ko. Kasi intentional yun eh. Pero omission is like, na alam ko na dapat mag-pray. Alam ko na dapat magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi ko ginawa. That's disobedience. Hello.
Sabi pa ng life group leader mo, nasaan ka na sister? Nasaan ka na bro? Andyan na ako, malapit na. Well, in fact, kalalabas mo lang ng bahay. Diba? Disobedience. Pakisabi nga, uy, sunod-sunod din pag may time. Sunod-sunod din pag may time. Okay? Merong isang babae. Nasaan ang mga kababaihan? Sabi niya, may pinagdaraanan siya, may midlife crisis. Alam niyo yung midlife crisis? Yung between 40 to like 60 years old. Kakaroon ng mga midlife crisis. Oh? Sabi niya, Pastor, sabi no, nagkausap sila. Sabi nung pastor sa kanya, sige, bumalik ka sa akin next week. Mag-reflect ka kung saan ba pinagmumulan ng iyong mga problema. Tapos bumalik na, natapos ang isang linggo. Sabi nung babae, nung miyembro, Pastor, alam ko na po kung anong pinag-uumpisahan, where my problem starts with. Ano? All my problem start with men. Sabi ng pastor, ha? Bakit ganun? Tignan niyo po, menstruation, mentality, worries, menstrual cramps. Tapos ito po, pastor, pinakamatindi, menopause. Peace sa mga lalaki. Okay? Tapos, sabi nung isa, pastora, last mo na yan ha. Sabi nung isa, nung teacher, students, sabi niya, pag I call your name sa Tagalog, please answer in English. Okay? Sabi nung iba, alam ko na yan, pastora. Hindi, bago to. Sabi, Victoria Lihim. Ma'am, present, Victoria's Secret. Sabi niya, Puninaria Hagibis. Ma'am, Funeral Express. Rogelio Dagdag. Present, ma'am, Roger Moore. Sabi, Steven Pagtakhan. Present, ma'am, Stevie Wonder. Ligaya Mundo. Present, ma'am, Joy to the World. Yan. Diyan kay magaling. Ano ba yan? Yes! Di ba minsan may nagtatanong sa akin, Pastora, himala ata yung boses nyo, meron pa kayo. Sabi ko, Lord, hindi ako papayag na pagka nagsishare ako ng word mo, para ba naman ang enemy, pinapatahimik ako. Kaya kailangan, God, ang boses ko, manggang umpisa hanggang wakas, meron pa rin akong boses. Kaya meron pa rin akong boses. Akala nyo hanggang wakas yan, naka-fully charged yan. Okay? Tapos sumunod. Okay? Tignan po natin ang positive aspects of embracing Christ's mission. Unang-una, growing in boldness to share the good news. Di ba yung mga tumutugtog dito, actually, sabi nila, di ba, practice makes perfect. Alam mo, the more ka nag-share ng word ni God, the more ka rin tumatapang. The more mo napapatunayan ang kabutihan ng Diyos sa'yo, ang katapatan ng Diyos sa'yo, tumatapang ka din. Ako si Pastora, dati mahiyain ako, private ako eh. Pero pag nandyan na ang presence ni Lord, hindi pwedeng hindi ka mananahimik. Kaya yung boldness na yun, tumatapang ka. Pakisabi nga, matapang. Okay? Tapos, demonstrating Christ's love. Kaya nga pag nasa Panginoon ka, at least from the level of 1 to 5, kahit papano, kung 1 ang pinaka-weak, tumaas ka naman sa 2, di ba? Kasi yung pag-ibig ng Diyos, totoo, mahirap magpatawad sa mga tao kung minsan di mo nga maintindihan anong pinaguhugutan nila.
Pero dahil puno ka ng unconditional love, Lord, itong mga tao na to, Panginoon, hindi ko sila pepersonalin, pero papatawarin ko sila dahil yun din ang ginawa mo sa akin. Ang sabi mo, Lord, Father, Father, forgive them for they do not know what they do. Di ba kinabagan ka din ng Diyos? Kinabagan ako, kinabagan tayo. Kaya magpapakita ka ng pag-ibig kesa galit. Marami ng hatred sa mundo. Marami ng mga beast mode at mga haters. Huwag ka nang dumagdag pa. Trabaho ng mga trolls yun, na mag-comment, na mag-display ng kanilang mga, galit sa mundo. Pero pag si Kristo, kaya sabi di ba, God is love. The more ka lumalapit sa Diyos, yung Christ-likeness ng pag-ibig ay dumadaloy sa'yo. Diba gusto mo na sanang umbagan? Sandali. Lord, patawad po. Sabi mo, sige, halika, kain ka. Diba? Okay? Living with compassion. Sa church po, bawal ang judgmental. Assuming may ginagawa siyang mali, wala sa ating mga kamay ang mag-judge. Sa Diyos lang. Baligtarin natin ang sitwasyon. Ikaw ang nandun sa sitwasyon. Diba? Parang yung babae na nakot sa adultery. Lahat yung mga Pharisees na alam nila na dapat magpatawad, sila yung unang-unang bumabatikos. Sila yung unang gustong mag-stone sa kanya. Pero sabi ng Diyos, diba ni Kristo, bumato ang walang kasalanan. Ikaw ba? Gusto mo din, diba? Ay, gusto mo rin ng habag, diba? Lumalabas yung dugo, no? Compassion, madali. Yung habag na yon gusto mo rin bigyan ka, diba? Bigyan ka rin ng pangalawang pagkakataon. Kaya hinahayaan natin. Of course, pag sobra talagang pasaway, minsan we apply tough love. Okay? Tapos, yung being faithful and fruitful. Diba po? Wala naman. Kaya nga, isa sa fruit ng Holy Spirit ay faithfulness. Kasi magkakambal ang pagiging faithful and fruitful. Diba, kunwari si Kuya Ed at si Ate No, pag pareho silang healthy, fruitful sila, faithful sila sa isa't isa, sa kanilang sinumpaan. Head, mamahalin kita, kahit ikay iika-ika na. Sabihin naman ni Kuya Ed, no, Maribeth. Kahit na ikay hugis Coca-Cola na 2 liters, ang pag-ibig ko sa'yo, iyo lang. Tignan mo, kinikilig. Pagka ganon, manganganak, kaya nga naipanganak si Levi. Fruitful ka. Ang isang Kristiyano na pala samba, pala pray. Prayerful ka, inaayos mo naman ang puso mo, imposibleng di ka magiging fruitful. Kaya pag napagtiwalaan ka sa isa, mapagtitiwalaan ka ng madami. Okay? Tapos negative, failure to fulfill our calling. Gusto niyo po ba yon na mag-fail? Para bang nag-e-exam ka, bagsak ka ng bagsak. Kaya ka bumabagsak kasi hindi ka nag-aral, hindi ka nag-prepare. Okay? Ganon din po tayo. Tapos disobedience to God, lack of spiritual fruit. Kaya walang bunga. Meron bungang araw. No? Tapos namimiss mo yung opportunities. Sana ginagamit ka na ni Lord. Ang sarap kayang magamit ni Lord. Ang sarap kaya na makikita mo yung buhay na yon, magugulat ka. Mapapanganga ka na kung hindi niya ikukwento yung mga pinagdaanan niya sa buhay. Tapos, our calling to fulfill Christ's missions is very important. No po? Why? Kasi po, pag di tayo susunod, again, parang ganito po, tayo nga kayo dyan, King, si Blake, si David, Christian, ali kayo.
Diyan na lang kayo sa baba. Parang ano, yan, Louie. Sige, tayo kayo. Alam niyo po ba, ang calling natin to fulfill Christ's mission is very important. Na-illustrate ko na to minsan. Dire-diretso kayo. Isang diretso, anak dire-diretso. Straight, fall in line. Yun. Hindi, konting adjust naman. Konting adjust. Kunwari si King, yung ama ng tahanan. Nakakilala siya kay Kristo. Okay? Yung kaligtasan na to, ibinigay sa kanya. Kuhanin mo. Alam niyo po ba, di ba sabi, let us not get weary. Sabi niya, ba't tumakbo tayo at let us entangle, tanggalin natin ang mga nagpapabigat. Isa siyang ama na nakakilala kay Kristo, na sana sumusunod siya, nagiging halimbawa siya. Pero yung kaligtasan na yon ay tinry niyang pag-igihin, pagyamanin. Di ba kaya sabi niya, in season or out of season, work out your salvation. Winork out niya bilang ama. Ngayon, binigay niya sa anak. Binigay, takbo ka na, King, takbo ka, para tatapusin mo yung race. Yan. Tapos itong anak naman, dumating ang punto, ganon, ibinigay sa kanya, ibinigay sa kanya, ibinigay sa kanya, kagaya nung sa ama. Di ba ang sabi, if you believe in me, even your fourth generation. Ngayon, ganon din ang ginawa niya. Tapos ngayon, bigay mo anak. Takbo ka yan. Tapos si David naman. Si David, ibinagsak yung kaligtasan. Hindi niya pinahalagahan. Hindi niya nakita na one day magkakaroon siya ng pamilya. Hindi niya nakita na one day, parang kay Abraham, hindi niya nakita eh. Yung salvation na yon, ibagsak mo anak, kunwari lang, bagsak. Wag na. Ibiba mo lang, baba. Wag mong ipas, yan. Oh, tapos, takbo ka sa ibang way. Dito, hindi doon sa way, hindi mo nga natapos eh. Minsan, may mga Kristiyanong ganon, pinagtiwalaan, inayos ng isa. Diba kaya nangyari kay David, kay Solomon, pagkatapos kay Solomon, sa kay Rehoboam, hindi nila inayos. Kaya pagdating dito, sira-sira na ang buhay. Hindi na nila makarana. Why? Dinrap off in the middle ng race ng buhay. Sige, thank you sa inyo. Kaya hindi sila naligtas. Tignan mo. O David, balik ka na doon. Hindi sila naligtas. Gusto mo ba yon? It's very important. Hindi mo man nakikita ni Juday at ni Brad Pitt ang kanilang magiging kaapu-apuhan. Pero it plays a vital role. You play a very important role. Kaya wag na wag kang susuko. Kaya sabi ni Paul, di ba kay Timothy, alalahanin mo yung pananampalataya ng lola mo, ng nanay mo. Lola, nasaan ang pananampalataya mo? Nanay, tatay, walang Timothy na race kung hindi na natili si Lois at si Eunice. Kaya napaka-importante. Pakisabi mo nga sa katabi mo, importante ka pala. Then commitment to the calling, even the times of great trials. Come on. Diba, no pain, no gain. Ang paglilingkod po, ang pag-say yes kay God, hindi bed of roses. Siyempre, pag sumusunod tayo kay Jesus, may mga persecution. Meron bang puno na punong-puno ng bunga? Di ba minsan nga, ang ganda-ganda ng bulaklak, kinuha na mong ganun eh. Ganun din ang buhay natin. Baka kaya hindi ka nape-persecute kasi undercover ka. Secret agent. Hindi nila makita si Jesus sa'yo. Nararanasan mo, Pastor, ma-persecute? Yes. Nasabihan kami kung ano-ano, di ba? Miss ka nga hanggang ngayon kung ano-ano. Pero, it doesn't matter. Kasi ang mahalaga, Lord, nung in-embrace ko ang cross, welcome. Kaya kung hindi ka nape-persecute, eto na yung panahon.
na ipakita mo naman. Di ba ang gold, paano mo nakikita? Dumadaan sa apoy. Ang diamonds, paano mo nakikita? Magmamine ka. Ang pearl na totoo na mamahalin, paano mo makikita? Sisisid ka sa lalim ng dagat. Ang buhay mo, sa oras man ng problema, sa panahon na parang isa lang ang pumupunta sa life group mo, sige lang! Sa Luzon nga, nung araw, babiyahe kami, doon pa sa ilalim ng Ushi. Tapos yung isa pa na pinuntahan namin, Lord, seryoso ka ba? Parang nagpapatawa ka. Pero ginawa ng Diyos. Kahit sa hirap ng problema. Well, in fact, last week, nagkaroon kami ng trials. Yung kapatid ko na bunso, may Down syndrome siya. Suddenly, na-diagnose siya ng pneumococcal bacteria. Sabi ng mama ko, critical na si Jonathan. Umiiyak kami. But then, sa gitna na yon, tuloy lang ang paglilingkod sa Panginoon. Dahil makikita mo rin, in the greatest trials, doon mo rin makikita ang greatest miracle. Di ba? Kung kailan ka nahuli, doon ka nagkapapel. Kung kailan ka tinanggal sa trabaho, doon ka naman nakakita ng trabahong madideclare. Kung kailan ka pinaalis na bed space, doon ka naman binigyan ng bahay. Kung kailan ka parang pasuko, doon ka naman may nakakilalang Pilipina na umiiyak sa'yo. Tapos sabihin mo, relate much. Ganyan din ako. Huwag ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Hindi mo masabi, ako nga, ganyan din eh. Pero huwag ka mag-alala. Carry bells lang yan. Okay? Tapos our calling is more important than persecution. Again, kagaya kay Apostle Paul. Sino dito again ang pinagaling ng Diyos? Sino dito, okay, ang ni-restore ng Diyos? Sino po dito, na alam mo sana na dedo ka na, pero binuhay ka pa ng Diyos? Amen. Si Paul, naranasan na po ba natin na nag-share ka ng gospel flyers, magbibigay ka act of kindness, na naranasan mo matulog sa gitna ng karagatan dahil nag-share ka ng gospel? Diba ang sarap nga ng mission natin, may van na kumukuha ng kaluluwa. Siya babiyahe pa bago makarating sa Macedonia, magkakabayo. Tigdig, tigdig, tigdig. Ganun kaya ang mission ngayon. Siguro lalong walang sasama. Ikakalesa ka pa. Yung kalesa mo, napilay na. Tignan mo siya, nahagupit. Pero tignan mo, the more niya yun naranasan, the more na lumaganap ang gospel. Kaya hanggang ngayon, nakikinabang pa tayo. Tapos tignan niyo po, sabi niya, even if people kill me, this is not important to me. Hindi po yun literal ka. Of course, nangyari sa kanila dahil nakulong sila. Pero, honestly speaking, hindi ka pa naman, di ba, na-kill? Nasabihan lang kami. Namimigay kami ng flyers. Sabi sa amin, huwag kayo dito mamimigay, ha? Tapos minsan kumakain lang kami na, hello po, ganun. Kumakain kami doon sa isang restaurant. Tinitigan ako mula, ulo hanggang paa. Tapos tingin ng tingin. Parang gusto niya yung kilay niya maging toro. At sabi nung kasama ko, Pastora, kilala niyo po yun? Hindi. Sabi ko, pabayaan mo na. Ganun talaga. Pero it doesn't matter. Ibig sabihin lang nun, mamatay tayo sa laman. Ano na ba yun na mag-yes ka lang, di ba? Huwag kang mag-ghosting. Huwag kang mag-zinzone. Pag sinabi ni life group leader, next week ay meron tayong big event. Mag-invite. Yes! Meron akong invited. Kaya nga po pinagpipray mo yun eh. Meron akong invited. 12. Imagine nyo, come on mga life group leaders. Mga SOD. Kung tayo nagpo-produce lang ng isa-isa at hindi natin inaalantala yung major, ginagawa nating major, wala naman po masama magpahinga. Wala naman po masama mag-ipon.
Pero, kung one day, yun na ang nagiging dahilan para hindi natin matupad ang kalooban ng Diyos o dahil natatakot ka, ayoko yun masyaran, natatakot ako, ay nagtitiktok ka, pate. Hindi ka nahihiya. Kung ano-anong pinaggagawa mo. Yun, magsasabi ka lang, eto po para sa'yo, invited ko po kayo sa Sunday. Eto po, pupunta ka doon para ma-discover mo kung anong ginawa sa akin. Takot na takot ka. Tawa kayo dyan. Pastora, ba't mo alam? Kasi ganun eh. Kaya nga may social media, gamitin mo yan as a platform to share the good news of God. Hindi lang yung para travel here, travel doon, travel. Kundi display it. Lord, nung araw, pangarap ka lang, Barcelona. Pero ngayon, it's true, the love untold. Totoo, God. Yun. Para i-display mo yung goodness ni God. Kasi ginagawa nga natin minor, ang major. Tingnan mo, minor. Travel dito, travel doon. Kahit wala ka ng pira. Tingnan mo, kumakain ka. Ang life group, it intense para pag-isipan. Paano kaya tayo? Di ba nung araw, lahat ng mga birthdays evangelistic? Anyari? Bakit ngayon? Nag-umpisa ka palang kumain. Ang pinag-uusapan mo, menu na uli next week. Uy, alam mo ba, doon sa Papa Oro. Erase, naka-live. Anyari? Di ba dati? Alam niyo po ba, nung araw, dahil nga sa mga youth, sinasabi na, ay, napaka-super spiritual mo naman. It doesn't matter. Kung sabihin nilang strict ako, old-fashioned ako. Pero tignan mo, kung hindi ko yun inatupag na lumago kay Kristo, hindi ngayon ganito ang magiging buhay namin. Again, mga kabataan, kung gusto mo magkaroon ng godly man, be a godly woman. Mga young couples, gusto nyo magtagumpay asawa nyo, pray. Do your job. Do your assignment. Hindi lang young couples, pati mga couple. Gusto nyo magamit ang inyong mga mister, die with yourself. Many times, na dapat para ma-reveal si Jesus, makita ni Pastor June si Jesus sa akin. Galing sa Kabisbislakan, Birbirukan Street. Tuturuan ko mag-iPad. Ngayon, mas magaling na sa akin. Tsatsagain mo. Why? Kasi kailangan ma-display para masabi sa iba, ganito magpasakop. Ganito ang anak. Kahit na, why you kill yourself to display Jesus is alive. Okay? So, lastly, Hari Nawa. Lord, wala akong nakita na tao na binago ng Diyos, they remain the same. Tignan po natin, si Mary Magdalene was once a whore, and then yet, her life was radically transformed. Diba siya nga ang unang nakakita na Jesus is alive, na resurrect. Actually, the more na tumataas ang pagpapala sa iyo ng Diyos, the more tayo dapat na nagmamahal at nagsisik sa Lord at ginagawa ang kalooban niya. Wag nawa sana. Tapos tignan mo, si Philip, ginamit siya para maligtas ang iba. Tapos si Tabitha, binuhay siya mula sa patay. Wag mong titignan katabi mo, nakapikit lang yan. Si Cornelius, dahil hindi niya sinarili ang kaligtasan, nagpatawag pa siya ng lingkod ng Diyos. I pray, mga magulang ko't kapatid, gamitin natin ang posisyon natin para ang mga pamilya natin sa Pilipinas mabahagi na ng salita ng Diyos.
Tapos, si Paul, syempre. No ho? Pag-aralan nyo na lang po yan sa life group kasi wala na po tayong oras. Then, ano po ang ating action plan? Check, check. Sige pa. Yan. Bilang pong messenger of hope, ang tawag po sa atin, we are ambassadors of Christ. Either you like it or not, you are identified na Kristiyano ka. As a Christian, may expectation, di ba? Kaya nga sabi, we overcome the enemy by the power of our testimony. Again, paulit-ulit ko sinasabi, bakit sa ibang belief, okay lang naman sa kanila magwala. Pero bakit pag tiga GCC, meron lang naging pagkakamali? Naka-headline na. Why? Because they wanna see Jesus. So kaya makita po natin, sabi po again, my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus, the work of telling others the good news. Church, let us be prompted. Ito na yung panahon na kailangan kumilos tayo. Makita natin ang urgency. Hindi ka graduate ng SOD para graduate lang, kundi nandoon para magbahagi ka ng salita ng Diyos. Maalala mo kung ano ang ginawa ni Jesus sa'yo. Tapos syempre po, ang evangelism po, intentional. Kaya paano makakarinig kung hindi nagbabahagi? Diba? Intentional ka rin nagtatrabaho, diba? Intentional kang kumakain. Intentional ka umiinom. Ganyan din po ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang desisyon mag-grow, intentional. Pakisabi nga, intentional. Sadyain. Then relational. Diba? Kaya mo na i-enjoy ang BFF mo, yung katabi mo ngayon, kasi may relational. Diba? Dati hindi mo siya kilala. Ngayon, tignan mo. Tignan mo nga, tignan mo. Relational. Okay? Tapos, yung life. Pakita mo, buhay ka. Say, we are here. Tapos, nagre-reproduce ka. Hindi lang yung wrinkles, kundi ikaw. Ayaw mo ba yon? Sabi ko nga sa mga life group leaders, it would be my greatest desire na kahit nakaupo lang ako, I would be so proud of na makita ko ang mga life group leaders o ang iba sa inyo na nagpipreach, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Nag-reproduce ka na. Amen? So tumayo tayong lahat. Willing po tayo, right? Willing ka na magbahagi ng salita ng Diyos, na hindi ka titigil, gagawin mo ang lahat para mawin mo ang family mo, ang mga kaibigan mo kay Kristo, ang Filipino community. Sige po. Hallelujah, God. Hallelujah. Sige po, habang kinakanta natin to, magpasalamat tayo sa Diyos. Lord, salamat sa biyaya mo. Salamat, O God. Oh Lord, na kinahabagan mo kami. Salamat, God, na sa rami-rami, Panginoon, ng tao sa mundo, pinili mo kami, God. Lord, tulungan mo kami na maging mabuting patotoo sa iba. God, magkaroon kami ng prompt, magkaroon kami ng urge, O God. Oh, sige, magpasalamat tayo sa Diyos. Lord, naririto ako, gusto kong sumagot sa panawagan mo. Dahil ang sabi mo, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Wala na akong sasayanging oras, God. Oh, hallelujah. Do it again. Do it again, oh God. Kung noon, maapoy kami na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Maapoy kaming nananalangin. Maapoy kami na nagpapatotoo. Do it again, oh God. Yes, Lord. Tumaas uli ang apoy. Oh Lord, ang revival. Do it again. Walking around these walls, Sige po, talk to God. I know that I
Do it again, God. Do it again. We see you, Lord God, na nag-transform ng buhay. Mga buhay na walang purpose. Lord, ang mga adik, Lord, pinago mo. Ginawa mong lingkod mo. Ang mga pamilyang wasak, binuo mo. Ang buhay namin na walang purpose, nilagyan mo. Sige po, this is prompting prayer. You say it loudly to God. You speak as if He is in front of you. God, salamat. Minsan ko lang hiningi sa'yo na makasama kong pamilya ko. Ngayon, kasama ko na. Oh God, come on church, open up your mouth. Great is your faithfulness. Oh God, Faithfulness. hallelujah God. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Oh, Holy Spirit. Oh, Jesus, Jesus. Lord, we say yes unto you, God. I know Oh, that yes, night God. won't last. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Your word will come to pass. Yes, God. Oh, Lord, My oh heart God. will sing your praise again. Yes, God. While we sing ang ating worship team, can you grab a partner? Let's pray. Sige, grab a partner. Lord, tulungan mo kami sa aming life group na mag-raise kami, Panginoon, ng mga manggagawa sa'yo. Tulungan mo kami, Panginoon, na mag-say yes sa'yo. Maging bahagi kami, balikatin namin, oh God, yung mission na binigay mo sa amin. Hindi lamang para kumita ng pera, hindi lamang para mabili yung gusto namin, kundi magamit namin ang aming mga resources, God, para magbahagi ng salita ng Diyos. Faithfulness. Yes, God. Stir up, stir up, I'm stir still in up. your hands. This is my confidence. Say it with boldness, with prompting. Come on. You have never failed us. Noon hanggang ngayon, Panginoon. God, tulungan mo kami. Do it again, oh God. Mag-raise up ka ng mga kababaihan, mga kalalakihan, mga kabataan, oh Lord, na gutom sa'yo. Bold, Panginoon. Matapang na ibahagi ang iyong salita. Do it once again. Maghimala ka sa buhay ng iba, oh God. At gamitin mo kami. Yes, God. We see you move, God. Paano mo, Panginoon, pinalaya ang mga nasa tanikala ng kaawan. See you do it Yes, Lord, again. do it You again. made a way when there was no way. And I believe I see you do it again. I see you move. You move the mountains. Well, I believe I see you do it again. Yes, God. Nakikita mo po ang aming mga kamay, Lord, na nakataas sa iyo. God, we say yes unto you. Yes, Lord. God, na ang bawat isa na God na biniyayaan mo, na transform, pinagaling, oh God. Ibabahagi namin to sa iba. Parang iba rin, Lord, matransform, magkaroon ng pag-asa sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen.